Magandang araw sa inyong lahat. Mga minamahal kong kababayan. Ako po si Dr. Joe Santos, isang manggagamot na may 35 taon ng karanasan sa larangan ng medisina, at ngayon, malugot ko kayong inaanyayahan sa isang napakahalagang talakayan. Ating susuriin ang isang kritikal na paksa. Ang manakatagong panganib sa kalusugan ng ating mga bato. Naitanong niyo na ba sa inyong sarili kung ang pang-araw-araw ninyong kinakain at mga nakasanayan ay tunay na ligtas para sa inyong mga bato? Marahil. Marami sa atin ang hindi gaanong nabibigyan ng pansin ang dalawang organong ito na hugis habituelas na nasa makabilang gilid ng ating gulugot, sa ilalim lamang ng ating mga tadyang, ngunit ang katotohanan, ang mga ito ay walang tigil na nagtatrabaho, nagsasala ang humigit kumulang kalahating tasaeng dugo bawat minuto upang alisin ang magadumi at sobrang tubig na nagiging ihi. Ang mga bato rin ang nagre-regulateng presyon ng dugo, nagpapanatili ng balanse ng electrolyte sa katawan, at gumagawa ng hormon na mahalaga para sa paggawa ng red blood cells at pagpapanatili ng matibay na buto. Sa kasamaang palat, mayroong maraming mga pang-araw-araw na gawin na sa tingin natin ay simple lamang at walang masamang epekto, ngunit sa katotohanan, ito ay unti-unti at lihim na sinisira ang ating mga bato, lalo na sa mga kababayan nating nakakaedad, nang hindi man lang natin namamalayan. Madalas, ang nasintomas ng sakit sa bato ay lumalabas lamang kapag malala na ang pinsala. Ang pangkaraniwang pag-iisip, lalo na sa mga nakatatanda, ay ang panghihinaang katawan ay natural na bahagi lamang ng pagtanda. Iniisip nila na normal lamang na magkaroon ng iba't ibang karamdaman tulad ng rayuma, alta presyon, at kasama na nga rito ang problema sa bato. Ngunit nais kong bigyang diin na bagamat may katotohanan na humihina ang pagana ng ating mga organ habang tayo ay tumatanda, ang mas malalim na ugat ng maraming sakit sa bato ay, nagmumula mismo sa ating mga nakasanayan sa ating kinakain, iniinom, at sa ating pangkalahatang pamumuhay. Ang ating mga bato ay may kahangahangang kakayahang bumawi, ngunit may hangganan din ito. Ang patuloy na pag-abuso sama ito sa loob ng maraming taon ay tiyak na magdudulot ng pinsalang maaring hindi na may babalik. Kaya naman, sa araw na ito, ating tatalakayin ng masinsinan ang 5 pinakakaraniwan at mapanganib na gawin na lihim na sumisira sa ating mga bato araw-araw, at siyempre, ibabahagi ko rin ang mga praktikal na paraan kung paano natin ito maiwasan at mapoprotektahan ang napakahalagang mga organ na ito. Bago natin isa-isahin ang mga gawin na ito, mahalagang maunawaan muna natin kung bakit nga ba ang mga bato, partikular sa mga tumatanda, ay nagiging mas madaling mapinsala. Ang pangunahing dahilan ay ang natural na prosesong pagtanda o aging. Habang nakakaedad, ang ating glomerular filtration rate, GFR, o ang bilis ng pagsasala ng dugo ng ating nga bato, ay natural na bumabagal. Ang nga maliliit na daluyan ng dugo sa loob ng bato ay maaring kumipot at tumigas, na nagre-resulta sa pagbawas ng supply ng dugo. Dahil dito, ang nga bato ay kailangang magtrabaho ng doble kayot para lamang maisagawa ang kanilang tungkulin, at ang kanilang kakayahang kumpunihin ang sarili mula sa maliliit na pinsala ay nababawasan din. Isipin ninyo na lamang ang isang makina na 20 taon nang ginagamit kumpara sa isang bago, natural lamang na hindi na ito kasing episyente. Ngunit hindi lamang edad ang kalaban dito. Ang sitwasyon ay lalong pinalalalan ng makaraniwang sakit sa Pilipinas, tulad ng diabetes at alta presyon. Ang dalawang ito ay tinaguriang silent killers at sila ang nangungunang sanhi ng malalang sakit sa bato o chronic kidney disease sa buong mundo. Ang hindi nakokontrol na mataas na asukal sa dugo dahil sa diabetes ay direktang sumisira sa maliliit na filter ng bato. Samantala, ang alta presyon naman ay nagdudulot ng sobrang puwersa sa mga ugat sa buong katawan, kasama na ang mga bato, na nagiging sanhi ng pinsala sa paglipas ng panahon. Ang nakakalungkot, marami sa ating mga kababayan ang hindi alam na mayroon na pala silang diabetes o alta presyon hanggat hindi pa sila nakakaroon ng malubhang komplikasyon. Kaya't ang magawin na ating tatalakayin ay mas nagiging mapanganib kung mayroon ng umiral na ganitong makondisyon. Ang unang mapanganib na gawin na tila napakasimple ngunit may malaking epekto ay ang hindi tama at hindi sapat na pag-inom ng tubig. Marami akong nakakausap na pasyente na buong pagmamalaking nagsasabi, "Dok, umiinom po akong 2 litrong tubig araw-araw," ngunit kapag tinanong ko kung paano nila ito iniinom, lumalabas na mali ang kanilang paraan. Ang iba ay iinom lamang kapag sila ay sobrang uhaw na, at kapag uminom naman ay isang malaking baso o isang buong bote ng isang lagukan. Bakit ito mali? Ang ating katawan, lalo na ang ating mga bato, ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na supply ng tubig upang maisagawa ng maayos ang pekflush o pekalis ng mga lason at dumi tulad ng urea at creatinine. Kapag hinahayaan nating matuyo ang ating katawan, tumataas ang konsentrasyon ng nga duming ito sa dugo,
na nagpapahirap sa trabaho ng bato at nagpapataas ng panganib na makaroon ng bato sa bato o kidney stones. Ang tamang paraan ng pag-inom ng tubig ay ang pag-inom ng paunti-unti ngunit madalas sa buong araw. Simulan ang araw sa pag-inom ng 1 hanggang 2 basong maligamgam na tubig pagkagising. Ito ay parang pagbibigay ng kickstart sa iyong mga internal organs. Sa halip na isang malaking baso ng biglaan, mas mainam ang madalas na pagigop o pagsipsip ng tubig. Tandaan, hindi dapat hintayin makaramdam ang uhaw bago uminom. Dahil ang pakauhaw ay senyales na ang iyong katawan ay nagsisimula ng madehydrat. Isang magandang palatandaan ay ang kulay ang iyong ihi. Kung ito ay matingkat na dilaw o kulay sa kulang ka sa tubig. Ang ideal na kulay ay mapusyaw na dilaw o halos walang kulay. Higit sa lahat, iwasan ang pagpapalit sa tubig ng matatamis na inumin tulad ng soft drinks, powder juices, at maging ang commercial iced tea. Ang mga ito ay punong asukal at mga artipisyal na kemikal na lalo lamang nagpapabigat sa trabaho ng ating mga bato. Ang ikalawang gawin na isang malaking problema lalo na sa ating kultura ay ang labis at walang habas na paggamit ng gamot, partikular na ang pain reliever. Sa Pilipinas, laganap ang kultura ng self-medication o pag-inom gamot ng walang reseta ng doktor. Sumakit lang ang ulo, iinom agad ng gamot. Sumakit ang kasukasuan, inom agad ng pain reliever. Ang pinakakaraniwang salarin dito ay ang mga non-steroidal anti-inflammatory drugs o NSAIDs, tulad ng ibuprofen, mefenamic acid, at naproxen. Bagamat mabisa ang maito sa pag-alis ang sakit at pamamaga, ang madalas at matagalang pag-inom nito ay direktang nakakasama sa bato. Paano? Binabawasan mga NSAIDs ang daloy ng dugo papunta sa mga bato, na kung magpapatuloy ay maaring magdulot ng acute kidney injury o biglaang pagkasira ng bato. Maliban sa maito, marami rin sa ating mga kababayan ang nahuhumaling sa hindi beripikadong herbal supplements na nangangakong lilinisin ang bato. Mag-ingat po tayo. Bagamat may mahalamang gamot na napatunayang may benepisyo, marami rin ang ibinebenta na walang sapat na pag-aral at maaring may taglay na sangkap na nakalalason sa bato. Ang pag-akala na dahil herbal ay automatikong ligtas ay isang mapanganib na kaisipan. Ang tamang gawin ay kumonsulta muna sa doktor bago uminom ang anumang gamot o supplement, lalo na kung ito ay inumin ng matagalan. Huwag balewalain ang simpleng sakit ng katawan, maaring ito ay sintomas ng ibang problema. At huwag gawing parang kendi ang pain reliever. Ang ikatlong gawi ay masasabi kong halos pambansang bisyo na natin, ang pagkain ng sobrang alat. Ang pagkahilig ng mga Pilipino sa maalat na pagkain ay hindi may kakaila. Simula sa ating mga pampalasa tulad ng toyo, patis, at bagwong, hanggang sa ating mga paboritong ulam tulad ng adobo na kung minsan ay puro toyo na lang, mga pritong isda na isinasawsaw sa toyo na may sili, at ang hindi mawawalang bagong sa kare-kare at manggang hilaw. Idagdag pa riyan ang pagkain na proseso tulad ng hotdog, longganisa, dilatang sardinas at corned beef, instant noodles, at mga chichirya na paborito ng marami. Ano ang problema sa asin? Ang asin ay naglalaman ng sodium. Kapag mataas ang antas ng sodium sa ating katawan, pinipilit nito ang ating katawan na makipon ng mas maraming tubig upang madilute ito. Ang sobrang tubak na ito ay nakpapatas na volume ng dugo, na siya namang nakpapatas na presyon ng dugo o blood pressure. Ang alta presyon, gaya ng nabanggit ko kanina, ay isa sa mga pangunahing kaway ng ating bato. Ang mataas na presyon ay parang isang malakas na agos ng tubig na unti-unting sinisira ang mga maliliit at delikadong filter ng ating mga bato. Alam ko, mahirap alisin ang nakasanayang panlasa. Ngunit kailangan nating magsimula. Subukang bawasan ang paggamit ng asin at maalat na pampalasa sa pagluluto. Sa halip, gumamit ng natural na pampalasa tulad ng bawang, sibuyas, luya, paminta, at iba pang herbs. Basahin ang nutrition facts sa mga etiketa ng pagkain at piliin ang produktong may mas mababang sodium content. Iwasan ang pagsawsaw sa patis at toyo kung ang ulam ay naluto na ng may lasa. Ang dahan-dahang pagbabago sa ating panlasa ay isang malaking puhunan para sa pangmatagalang kalusugan ng ating mga bato. Ang ikaapat na nakasasamang gawi ay ang tila simpleng pagpipigil sa pag-ihi. Marami sa atin ang ginagawa ito dahil sa iba't ibang dahilan. Abala sa trabaho, nanonot ng paboritong palabas, ayaw gumamit ng maruming pampublikong banyo, o di kaya'y tinatamat bumangon sa gabi. Ngunit ang simpleng pagpipigil na ito ay may malubhang kahihinatnan. Ang ating pantok bladder ay idinisenyo para mag-imbak ng ihi, ngunit pansamantala lamang. Kapag regular nating pinipigilan ang pag-ihi, ang ihi ay nananatili ng matagal sa loob ng pantok. Ang ihi ay naglalaman ng mga dumi at bakterya na galing sa ating katawan. Kapag ito ay na-standby,
Nagiging perpektong lugar ito para sa pagdami nga bakterya. Ito ang nagiging sanhi and urinary tract infection o UTI. Kung ang UTI ay hindi maagapan at ang impeksyon ay umakyat mula sa pantok patungo sa mga bato, maaari itong makdulot ng mas malubhang impeksyon na tinatawag na pyelonephritis, na maaring permanenteng makapinsala sa tisyu ng bato. Bukod sa impeksyon, ang patuloy na pagpipihil sa pag-ihi ay nagdudulot na sobrang pressure sa ating pantog. Nasa katagalan ay maaring magpahina sa makalamnan nito at magdulot ng incontinence o hindi mapigilang pag-ihi. Mas malala pa, ang pressure na ito ay maaring bumalik paitaas patungo sa mga bato, isang kondisyong tinatawag na vesicoureteral reflux, na direktang nagdudulot ng pressure at pinsala sa mga bato mismo. Kaya ang payo ko ay simple. Kapag naramdaman mong kailangan mong umihi, huwag itong ipagpaliban. Ugaliing gumamit ng banyo bago umalis ng bahay at bago matulog. Ang pakikinig sa tawag ng kalikasan ay isang simpleng paraan ng pagpapakita ng pag-alaga sa iyong mga bato. Ang ikalima at huling gawin na ating tatalakayin ay ang labis na pagkain ng pagkaing mayaman sa protina at matataba. Ang kulturang fiesta at salo-salo sa Pilipinas ay laging puno ng pagkaing mayaman sa protina at taba. Nandiyan ang lechon, crispy pata, bulalo, at iba't ibang uri ng inihaw. Bagamat ang protina ay mahalaga sa pagbuo ng kalamnan at tissue, ang sobra-sobra nito ay isang malaking pasanin para sa ating mga bato. Kapag kinakain natin ang protina, ang katawan natin ay gumagawa ng isang dumi na tinatawag na urea. Tungkulin ang mabato na salain ang urea na ito mula sa dugo at ilabas sa pamamagitan ng ihi. Kung palagi tayong kumakain ng labis na protina, ang ating mga bato ay napipilitang magtrabaho ng higit sa kanilang kapasidad para lamang maalis ang dami ng urea. Ito ay parang pag-overload sa isang makina. Nasa katagalan ay magdudulot ng pagkasira at pagbaba ng kidney function. Gayun din, ang mapakaing matataba at mamantika ay nagpapataas ng antas ng masamang kolesterol sa dugo. Ito ay maring magdulot ng atherosclerosis, o ang pagbabara ng maugat dahil sa taba. Kapag ang ugat na nagsusupply ng dugo sa mga bato ay naapektuhan, nababawasan ang oksigen at sustansya na natatanggap ng mga ito, na humahantong sa pagkasira. Ang solusyon ay hindi ang tuluyang pag-iwas, kundi ang moderasyon. Kumain ng sapat na protina ayon sa pangangailangan ng iyong katawan. Mas piliin ang ngalian protein tulad ng isda at manok na walang balat. Bawasan ang pagkain ng red meat tulad ng baka at baboy. Sa pagluluto, piliin ang mga paraan tulad ng pagpapakulo, pag-ihaw, o pag-steam sa halip na pagpiprito. Ang balanseng dieta na mayaman sa prutas, gulay, at whole grains, at may tamang dami lamang ng protina at taba, ang pinakamagandang regalo na may bibigay natin sa ating mga bato. Ngayong alam na natin ang mga pangunahing gawin na sumisira sa ating mga bato, nais kong mag-iwan ng ilang mahahalagang payo. Ang pag-alaga sa ating mga bato ay hindi nangangailangan ang mamahaling gamot o komplikadong pamamaraan, ito ay nagsisimula sa ating pang-araw-araw na desisyon. Una, regular na subaybayan ang iyong blood sugar at blood pressure. Ito ang dalawang pinakamalaking banta sa kalusugan ng bato. Kung ikaw ay may diabetes o alta presyon, mahigpit na sundin ang payo ng iyong doktor. Ikalawa, uminom ng sapat na tubig sa tamang paraan. Gawin itong isang ugali. Ikatlo, maging matalino sa pag-inom ng gamot. Huwag mag-self-medicate at laging kumonsulta sa profesional. Ikaapat, bawasan ang asin at mga pagkain na proseso. Matutong magluto at kumain ng mas malusog. At panghuli, makaroon ng regular na ehersisyo at panatilihin ang malusog na timbang. Ang sobrang timbang ay nagpapataas din ng panganib sa diabetes at alta presyon. Huwag nating hintayin na magkaroon tayo ng sintomas bago kumilos. Ang kalusugan ating nga bato ay direktang nakakapekto sa kalidad ng ating buhay. Sana, sa pamamagitan ng talakayang ito, mas nabiyan natin ng linaw ang kahalagahan ng pag-alaga sa ating katawan. Tandaan, ang pag-iwas ay laging mas mabuti kaysa sa paggamot. Maraming salamat sa inyong pakikinig, at nawai sa buhay natin ang mga aral na ito para sa isang mas malusog na kinabukasan. Kung nakita ninyong mahalaga at nakatulong ang ating talakayan ngayon, huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para hindi mahuli sa masusunod pa nating mga payong pangkalusugan. I-like at i-share din po natin ang video na ito para mas marami pa tayong matulungang Pilipino na alagaan ang kanilang kalusugan. Mag-iwan din po ng komento sa ibaba kung mayroon kayong mga katanungan. Salamat po.